Hello po, Master. Okay. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat, ha? So, I'm back for the live tutorial. XC. Ayan na naman tayo sa pronunciation. XC Archive. Nakalimutan na natin, Master. Okay. Mag-game na tayo. So, ang i-discuss natin for the general mathematics sa math live sa TikTok. Yes. Bakit kaya yung mga user niya parang nahihirapan talaga mabasahin talaga? Napapansin ko nga, Master, meron natitira yung Rex Archive, Danica Archive, basta ewan ko. Hello po, classmate. Hello, Chai. Sige, mag-discuss na tayo, ha? Introduction muna tayo kasi sa next time may formula lang naman tsaka calculator technique. Alam ni Master Master ni Archive. Tama po. Magla-live ka na rin Master Archive. Okay, game na tayo, ha. Sige, game na. Okay. So definition of the simple and general annuity. General mathematics lang po tayo, ha. Disclaimer lang, ha. Hindi ko naman pwede pa mamadali ang lecture ko kasi ako pa masasisi, ako pa magkakamali. Game na tayo. So, ang discussion for today is simple. Kita ba yung sulat ko? Wala kaya natin. Maya, sige. Mag-live ka na, archive, Master Archive. Simple and general annuity. Tama pala yung spell ng annuity ko. Oh. Wala palang L. Ispariyosip naman. Pati naman sa spelling na nakasablay ko rin. Yan. Okay. Thank you sa pag-send ng batch kay Master XC Archive. Archive ba? Parang natatawa ako sa pronunciation. Hindi kita binabasya na, Master, ha? Yung sa lang yung username mo. Baguhin ko yung mamaya yung ko. Gawin ko kaya may an archive. Parang pangit talaga. Ano yung sabi? Sige, natin sa totoong buhay. Ano ibig sabihin ng annuity? Okay, sino ba nakaranas na maghulugan, kahit anything? Yung magbabayad ka in anything, for example, yung lalo na sa cellphone, installment ang tawag doon, di ba? Kasi sa annuity po talaga, pagka paras-paras din ang babayaran. Depende sa sitwasyon. For example, yung installment of cellphone. Sino ba nakaranas na maghuhulog-hulugan ng cellphone? In-installment talaga. Cellphone hindi lang talaga sa cellphone, kundi pwede naman sa gadgets, like example yung appliances. Pwede mo siyang ideklara as annuity kasi pwede mo siyang magbabayad in the same of period. Kung for example lang, ha, in every 3 months, magbabayad ka rin ng first payment, yung electric pan mo. In just 3 months, yung payment mo. Annuity ang tawag doon, di ba? O pag hindi nyo na-gets, sino ba talaga nakaranas ng car loan? Yung gusto mo talaga bumili ng sasakyan pero hindi na kaya ng cash. So, ginawa nila ng company, sa car loan po talaga, installment at magbabay ka in monthly. Depende sa usapan. Minsan pa nga sa car loan, mga siguro in 2 years, consecutive 2 years. Ibig sabihin for the word consecutive, it means nagkasunod-sunod yon.
sunod-sunod talaga. Yes po, annuity, Master Mysterious Show. Annuity. Marami talagang bagay sa totoong buhay kapag po kayo, let's say na magpe-payment via annuity. So, pag-isipan ko, marami babayaran. Let's say yung bahay. Importante ang bahay at yung nagpapautang. Yung tinatawag yung lending. Alam nyo na. Patulong nga po sa machine. Ano naman machine? Yung machine talaga, syempre, kung gusto mo bumili ng machine pero hindi naman kaya in cash, so pwede mo siya hulug-hulugan in monthly or depende sa 2 years. Pero pa nga, down payment, pwede yun. So, yun, that's it. That's yung, ang legal yung marami kasi lumalabas sa Google yung pinagkakaiba ang annuity. So, madalas nilalabas nito. So, pinaka-highlight ng word na same payment. Same payment. Ibig sabihin, magkakabara sila ng bayad. Cash flow po siya. Tama po kayo, Mr. Shaw. Oh. So, sa kotse, I'm not of the familiar of kotse kasi wala akong alam sa kotse. Ang pagkaalam ko lang sa kotse, hindi naman nila kakayanin magbayad ng buo in cash. So, pwede idadaan niyo sa financing. Cash flow naman siya kasi ayun yung related of accounting subject pagdating sa cash flow. Iba naman yun Pag cash flow kasi depende. Pwede receiving, pwede financing, pwede investing. Tama ba? Okay. Thank you sa pag-send ng batch po. Sige. Marami itong lumalabas sa Google So, madalas ito lalabas to. Ang ma-highlight po talaga ay same payment. Pwede yan. So, medyo naguguluhan talaga ang meaning ng annuity. So, susulatan ko na. So, para sa akin, i-highlight ko na to, what is annuity? Annuity pala. Magpa-practice na nga ako magbasa o mag-pronounce ng mga word. Nahihirapan na naman ako. What is annuity? A sequence. Pag sinabing sequence sa Tagalog, nagkasunod-sunod po. Sequence of payment. Introduction po tayo kasi sa next time, sa next live, magko-compute po tayo may formula kasi yan. Kasi hindi po siya kakayanin ng manual kasi calculator na kailangan yan. Tuloy muna tayo. So, a sequence of payment made at equal. I-highlight ko yung equal kasi pag sinabi equal, parehas. Okay, So, fix interval or period. Depende. Kasi depende po sa sitwasyon. Hindi naman po siya isang beses ang bigla magbabayad. Kailangan, kung kunwari, 2 months ka magbabayad. Sa susunod pa ng 2 months, magbabayad ka rin. Kailangan, same po ang pagpipayment po. Annuity ang tawag doon. Okay, nagets nyo? Intindihin mo lang yung pinaka-meaning. Kung ayaw mo maniwalang itong meaning na to, search nyo sa Google. May lalabas lang po siya na equal payment or equal payment rate. Diba? Pares yan. Nakakamiss lang talaga mag-like kasi sana nagpapagaling din ako para mawala yung asset ko. Nakakamiss talaga yung mga bawal. So, after ako mag-live, ipapost ko lang to sa TikTok, then iladiretso ko sa YouTube para hindi na ako paulit-ulit kasi nakakapagod na pag paulit-ulit. So, annuity gets nyo, ito na yon. So, ito pa yung mga example. Example po ng annuity, marami. Sa totoong buhay yan pwede siya rental payment, kung magpapa-rental kayo, like sa condominium, apartment. Di ba pag narinig mo yung 3 months deposit, mahal yun. Tama ba, Nay? Yung 3 months deposit yung apartment? Ano bang unang gagawin? Magbabayad ka ng down payment? Okay. Di ba bayad ka na in just 3 months deposit? Yung susunod ng 3 months, magbabayad ka rin.
Ayun, gets niya. So, annuity ang tawag niya. Gets niya yan mga tao na yan. Manood lang kayo sa live ko, ha. O, pag ayaw mo ng rental payment, pwede naman and anything, monthly pension. Ano yung monthly pension? Ano ba example yon? Yung SSS nyo. Kasi kung gusto nyo ng SSS, maghulog-hulog kahit anong magkano. In monthly. Hindi na sa SSS, pwede naman yung let's say GSIS, sa government yun, pwede mo makapaghulog in monthly. May pension naman. Pero sa mga mas maganda sa SSS ata, something, hindi pa ako makapag-register doon. So, kunwari, yung marami kasi babayaran. And so far, pag tinatawag nila ng annuity. O, kunwari, monthly payment for car loan. Yung kotse, di ba? Bahala kayo, kapag hindi lang basta kotse, kundi yung mga sasakyan, let's say, sample of the SUV, o motorcycle, pwede rin. Or anything, bicycle. Energy one, basta pinag-usapan annuity, diba? Let's say yung mga insurance, at lalo na yung kapag gusto mo makapag-aral pero hindi nyo kaya, kung gusto nyo hulug-hulugan yung mga tuition fee, hindi kasi kakayanin ng biglaan in cash. So, tawag doon, educational plan. It means, kung gusto mo talaga makapag-aral in college, mag-education plan ka. Kasi, in monthly, maghuhulug-hulugan ka. Yung langgam dito. Gets niya? And anything you want, and many more. Sample pa lang to, ha? Okay, ganun lang yan. Kung ayaw mo ng ganito, pwede naman sa, let's say, yung mga funeral installment, or marami kasi annuity. Kasi sa totoong buhay, bakit kaya nakapagbabayad tayo ng anything? Kasi, hindi lang talaga sa ulo. Kasi pag hindi ka nakababayad, ako, kakasuhan ka pa. Diba? Nagets nyo? Okay, so, yan. Sa totoong buhay po kasi, nangyayari yan. Hindi lang talaga sa bangko, hindi lang talaga sa mga apartment, kundi lahat-lahat. Basta payment. Same payment lang. Okay? Kung gets nyo. Hirap talaga may-explain. So, it means, ano yung definition ng simple and general annuity? Kasi, introduction tayo kasi sa next slide ko, mag-ano po tayo ng formula. Calculator ang gagamitin natin, ha? Hindi po kakayanin ng manual yan. So, yan, i-definition natin ng simple annuity. Ano yung ibig sabihin ng simple annuity? Simple annuity. Okay, ano yun? Pag simple, bakit yung sulat ko? Simple annuity, if I run the pronunciation. So, ano yung ibig sabihin ng simple annuity? Manood lang po kayo, guys. Hindi ko na kailangan magpasikat. Ang mahalaga may natutunan. Okay, ano yung ibig sabihin ng simple? From the word simple, sa Tagalog ay simple. Okay, so, in definition in Google or anything, bahala kayo, sa book nyo, ang lalabas lang daw ay compounding period is equal or the same as the payment interval. So, dito, interest conversion on compounding period. Hirap talaga magsulat kasi malit yung notebook ko, tapat yung malaki. Is equal. Pag sinabing equal, parehas. Or, mamaya pa, 6 o'clock pa lang. Or, the same
or the same as the payment. Ganda mo sulat mo, Marian. The payment interval. Yan. Pag nakita mo tong equal, kunwari, let's say 3 months siya, compounding quarterly. So, dineklara siya ay simple interest, simple annuity, simple annuity. Kasi, the same lang po yung compounding period dun sa payment interval. For example lang ha, mamaya na to ha. So, definition muna. So, general annuity, ano ibig sabihin ng general annuity? Interest pa rin, pares din, pero hindi po siya equal or not equal as the payment interval. Gets nyo? Kung makikita mo sa math teacher, magbibigay kayo ng clue. Ano yung choices? Simple annuity o general annuity? Napakadali. Basta, marunong po kayo magbasa ng concept nito. Okay, matakot kasi medyo nakakalito yung quarterly tapos idadan sa 3 months. So, doon tayo mahihirapan dyan. Period yan. A period is unequal. Pag highlight ko yung unequal, hindi po siya parehas, ha? Or not the same as the payment interval. Yan, okay? Okay, ulitin ko ha. Ulitin natin. Okay, so ano ibig sabihin nun guys? Pag simple annuity, pag nakakita man equal dito sa compounding period, ay, dapat equal din sa payment interval. Papakita ko ng example, sasagutan nyo ha. Pag general, bigay ako, excuse me. Pag general annuity, hindi po siya mag-i-equal doon sa compounding period, doon sa payment interval. So, magbibigay ako ng example pag hindi nyo na-gets ha. Okay, example, sulatan ko na lang kasi introduction lang naman eh. Bago ko muna magganito, so kailangan natin malaman yung highlights nito. Bakit? Kasi marami kasi nagkakamali yan. Mama niyo, hindi ko mag-gets. Ganito, hindi nila magigits yung mga ibang discussion kasi marami kasi bumabaksak. For example ha, mama ni an example. So, frequency conversion ang tawag doon. Mama ni yun. Ano ibig sabihin ng frequency conversion? Doon yung pag-uusapan yung i-compare natin doon sa compounding period natin. Depende sa sitwasyon. For example, annually, ano ibig sabihin ng annually? Isa yon. Kasi pag annually, 1 year yon, di ba? Kasi pag quarterly, doon sila nalilito sa quarterly, doon sa 3 months. The same lang po yon, ha? Sa mga nakakalito, ate, paano yung epsilon delta? Hindi ko pa pinag-aralan yan. I don't know the answer. Search mo na lang sa Google. So, quarterly, diba pag nakikita mo nagbabay kayo ng tax sa BIR, kung nakikita mo quarterly, 4 yun, di ba? Kasi quart, for the word quart means sa Latin word ng quart, Q-U-A-T, Q-U-A-R-T, quart means 4. So, quarterly. Quarterly. It means 4, ha? Kailangan ma-highlight to, ha? Tapos, pag semi-annual. Pag sinabi semi, 2 yon.
So, 2 years yun. Medyo nalilito sila sa ganyan, ah. So, yan. At yung monthly, 12. Kasi pag monthly, 12 months yun, di ba? Yan. Ang quarterly leave, 4 niya. Pero pag nabasa niyo sa word problem, medyo marami nagkakamali. So, quarterly yung, yung compounding period natin. Tapos yung payment interval is 3 months. So, dineclaran siya as simple. Kasi pares lang po ang compounding period do sa interval, as a payment interval, kapag simple. So, papakita ko para mag-gets nyo, di ba? Marami nagkakamali. Okay, so na tayo ha? Mag-solve na tayo. Okay, mag-solve na tayo. Nakakatamad mag-solve. Definition lang na tayo. So, introduction po tayo. So, for example okay, sagutan nyo to. Number 1. Payments, may S eh. Payments are made at the end of each month for a loan that charge. Hindi pa yung yan ha, magcho-choices ka kung simple or general. 1.05%. Hindi po tayo magsasabi kasi pwede kayo mamili kung general siya or general siya or simple lang. Pag bi-monthly. Okay, sige, wait. Pulse po. Teka lang, wait lang, tayo. Saglit lang. Okay, bi-monthly po yung pinag-uusapan. Sige, mamaya, ikokopya ko. So, tanong daw ni Bogs. Pag bi-monthly po, pag bi-monthly, so, di ba pag monthly, let's say, 2. 2 po, 2. Oh. Kasi pag sinabi consecutive, sa Tagalog ay nagkasunod-sunod. Or for example, yung motorcycle mo, magpapayad ka in bi-monthly po talaga. So, sa susunod bi-monthly, dapat the same lang po yung payment mo. Okay? Sige, sagutan nyo ha. Okay, wait lang. Saglit lang po tayo patapusin ko na to. Ano po siya? Okay, so highlight natin yung at the end of the each month of the loan that the charge in interest compounded quarterly, hindi po siya parehas. Anong sagot? Pakisagot. Ano po siya? Simple or general? Pakisagot. Okay. Ano sagot guys? Simple pa siya or general? Comment down below. General, galing. Okay, so sabi dito sa definition, twice a month. Gets niya? Pag bi-monthly, twice a month. 2 beses ka magbabayad in a month. Kaya nga bay eh. Ito, pag kayo maniwala, so, box ko nanonood ka, so, pasahin yung definition. Okay, so sabi dito twice a month daw. Semi-monthly. Paano pag semi-annual? Kasi pag semi-annual, pinag-uusapan 2. Kung semi-annual talaga is 2, edi pag bi-monthly, edi 2 lang. So, yun ang pagdududa ko. So, every 2 months lang. Okay? O, twice a month or every 2 months. Okay? General, galing. Bakit general? Kasi, kailangan, quarterly. Ano ba yung quarterly natin? Di ba 4 yun?
quarterly pa, 4. Yung month lang, isa, di ba? So, general po siya. So, ang sagot dito ay general. Hindi pwede general ang sagot kasi tatanungin kayo ng teacher nyo. General na ano? Annuity. Dapat lalagay kayo ng annuity. Oh. Yan. Okay? Yes po, 4 po quarterly, di ba? Yes po, 4. 4 po, yes po. Kukuni kulit. Yan, 4 po yan. Pag ang pinag-uusapan yung bi-monthly daw. Dalawa yon, dalawa. Meron confusion kasi, hindi kasi ako English teacher. Every 2 months pa nakalagay. Kasi pag sinabing bi, for the word bi is the Latin word for 2. BI is the Latin word of 2. Dalawa. O, kunwari, let's say, binomial. Pag binomial, 2 terms ko kasi, for the word BI is 2 terms. Sa pag bi-month is 2. Okay? Kasi another example tayo. Sagutan niyo. Okay, pakisagot guys sa number 2. Deposit. A deposit of hindi po word problem, sample pa lang to ha. Kasi baka mamaya magkukwis ba kayo ng teacher nyo kung general pa siya or simple. Nanilito sa mga student, mababa talaga grades doon. Mapapansin ko nga eh. Yan. Ang dami kasi nagpo-post din sa TikTok eh. Yung mga math teacher, nalilito sila sa general at simple. Kasi pag general, papasok ang general, may formula yan. Kasi hindi po siya not equal yung compounded dun sa payment interval. Gets niya? Okay, tuloy muna tayo at the end of every 3. Ayan na naman tayo, 3 months. Gets nyo talaga. Alam, nagwala-live na pala. Saglit. Doon sila nalilito sa question na to. So, very confusing. Palagay ko, marami nagkakamali yan. Sige, sagot. Simple o general? Sige, sa mga nagkakamali, pwede po yung mag-pa-up. Bawal na murahan dito Okay, pakita a deposit of 5,500 pesos was made at the end of every 3 months. To an account that earns 5.6% interest compounded quarterly. Okay, sino magsasagot? Mamaya, 6:14 po pala. Okay, ano siya? General annuity or simple? Comment down below. So, ito nga pala yung kinakain ko, oats 25 Hindi ito pinopromote Binili ko ito sa supermarket. Simple? Are you sure? Simple daw? Okay, si Gel simple. Sino ba magsasagot din bukod doon sa simple? Ihap ka dito, Gel bakit simple? Alam mo, itong lumalabas to, marami nagkakamali. Marami kasi nalilito. Ma'am, di ba quarterly 4 lang yun? Ma'am, di ba pag 3 months na 3 po yun? Malalaman natin yan. Wala na ba sasagot, guys? Bukod doon sa simple. Sino depensa? Ito yung kinakain ko. Kakainin ko yung mamaya after ako mag-live. Kasi ayoko lang magutom.
sa Rizal lang, napakamala na sa 100 plus ata. O, wala na ba? Simple ba? Simple as is simple? Sino magsasagot bukod do kay Jel-O? Si Jel-O talaga estudyante ko, Charis lang. Okay, so simple, palapakan natin. Okay, si Jel-O magpapaliwanag. Sige, up ka na dito. So, bakit simple annuity ang sagot mo? Okay, mag-invite tayo. So, kailangan natin magpaliwanag. Hindi lang sagot lang. O, Jel-O, bakit simple annuity ang sagot mo? Ano yung paliwanag mo? Ano yung explanation mo? Ma'am, di ba quarterly 4 lang yun? Eh, dito 3 months. Okay. Okay lang. That's okay, Sir Jel-O. Ganito na, mag-type ka na lang, Jel-O, kung bakit naging simple yung ang sagot mo. Bakit naging simple? Tama naman siya. So, ang sagot is, hindi po siya general. Simple yan. Ma'am, bakit ganun, ma'am? Nalilito kasi ako eh. Ito, madalas to lumalabas sa, sa module 2 eh. Di ba pag quarterly 4 lang yun? 3 months lang yun. Di pares yun? Di pares lang yun. Pares lang yun? Ganito teknika, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mapanik. Kasi quarterly 4 lang yan. Minsan kasi may lumalabas ng word every 3 months is the same. Pasok siya sa simple. Tama ba ako, Jel-O? Tama ba yung paliwanag ko? Ma'am, paano yun? Di naman niya magkapareho. 3 months dito, edi 4 lang yun. Tama po. Tala pa ka na. Kahit ano pa yan, kahit mga 4 months siya, pwede quarterly, doon ang pasok ang simple. Kasi the same po yung niya, the same po ang compounded, doon mo sa payment, what do you call this? Yung payment period. Payment interval, sorry. Third payment interval. Paano kapag magbabago ka, imbis na 3 months, gawin natin 5 months. 5 months yan, at quarterly, pasok ang simple. Kasi, ang pinag-uusapan sa quarterly, for the word quarterly, 4 yun. Meron totoo ito pasok eh. Medyo confusion po. Confusion kasi ang explanation nito. Di ba 3 months yan, 4 lang yan. Hindi naman yan pareho, so mahirap ipaliwanag. Pero in the tip side, simple yan. Kahit anong gawin niya, kahit naka-4 months siya, kahit naka-quarter, basta the simple. Ganito ang iisipin nyo. Pero what if imbes na 3 months, gawin natin 7 months, tapos quarterly, simple po talaga yan. Baka magkakamali kayo. So, hindi na po maging simple yan, general na po yun. So, medyo confusion. Bakit ganon? Kasi, 3 months. Ma'am, 3 months po. Bakit dito 4, di naman magkaparehe? Ma'am, nagkakamali po kayo. Simple yan. Simple na po yan. Okay? Ganun lang. Huwag kayong magpanik. Kung gusto niyo, screenshot niyo. Ito yung paliwanag. Okay? Okay, another example po tayo. 619 na. Alam mo yung mga meaning natin. Napakadali. Ay! Sige, maghanap tayo. Okay, sanas na lang to ha. Sige, pakisagot ha. Mr. Opo, may langgam po talaga. Opo. Ayan mo na yung langgam 0409 0813M. Kawawalis ko lang to. Mas masama yung langgam na itim, nakakagat yun. Pinatay ko na. Hindi langgam. Sorry yung langgam eh. Okay, sige. Mr. Imbis na, baguhin na natin. So, Mr. XE Archive. Sandali lang po. Yan. Mr. XC Archive is paying. Sample pa lang to, hindi naman nagdadaan sa galit Sample pa lang yan Is paying gawin natin 20,000
20,000 pesos monthly. Grabe ka naman, 20 years. Ang tagal-tagal na. Gawin natin 10 years na lang. Pag 20 years talaga, parang hindi ka na yata mag-asawa. Gawin natin 10 years para mas maiksi. Compounded semi-annual o annuity at a rate of 5%. Okay, ano ba siya? Simple or general? Okay, highlight natin yung monthly. Ay, highlight natin yung semi-annuity. Wala na. Alam ko na to, gets na. Very easy. Ano yung 12 monthly? Pag sinabi monthly, 12 yan. Pag sinabi semi-annually, alam naman yan, di ba? Okay, isa na lang to ha. Mag-live na po ako. Ano sagot niya? General o simple? Sagot. Comment down below. Ay mo na ako. Sarap nito. Ano kaya nasa nito? Ang mapakamamahal man nito. Ito yung yung nasa tumbler. Ang laman nito ay malunggay juice. So, ito po yung, galing talaga ni Jill. Palapakan natin. So, ang sagot is general. General annuity. That's it. Okay, definition lang naman. Bakit general? Di ba sa definition ng general annuity, pakibasa, interest conversion of compounding period is unequal. Unequal, hindi po siya pareho. Or not the same. Kaya nga ginuguhit ako para maintindihan yung mga highlights. Gets nyo? O, general yan. Dapat to, kung gusto niya maging simple, dapat sana, let's say semi-annually, 2 years, let's say 24 months, pwede maging simple. Okay? O, that's it. Tapos na pa yung live ko. Bitin pa nga. O, that's all. Tapos na. Introduction pa lang tayo, guys, ha. Sa next live ko, magdi-discussion po tayo ng general annuity. May formula yan. Pwede i-derive, pero hindi po talaga kakayanin manual. Calculator ang gagamitin natin. Bakit? Concern lang po ako sa nagtuturo ng math na bawal ng calculator. Depende. Tinatanggal nila yung lecture na sa general math na bawal pala ang calculator. Katulad ng yung annuity. Kasi may calculator yon. At yung you call this, the compound interest, may calculator, hindi mo pwede mawala yun. So yun lang, may tanong po kayo. Nandito si AJ Franco. Variation? Sige. Okay, variation po tayo. So susunod na lang po, direct variation. Kasi, tapos na yung live ko eh. Sige. Next time na yung variation, may word problem naman, tapos may table pa. Okay, kukupihin natin. Kunwari, mag-variation, depende. May graph naman yun eh. Example pa lang ha. Ito pa yung direct variation. Kapag yung graph nyo is naka-linear. Direct variation. Kaya for the word direct, diretso sa Tagalog. Pag direct square, ito yon. Direct square. Direct square kasi yung, di ba, yung parabola parang hati. Integral calculus. Dati nagtuturo din ako ng integral calculus sa live ko. So, i-check up nyo na lang po sa YouTube channel ko. Miriam Flores, kulay green yung suot ko. Meron akong video about sa integral calculus. Pero hindi naman lahat ng discussion ng calculus ay nandoon na. Check na lang po sa YouTube channel ko, GLO. Miriam Flores po. Mary Ann, walang E, tapos Flores po. Kulay green yung suot ko. Ako yon. 67 subscribers, puntahan nyo na lang. At meron na po akong video ng integral calculus. Pero hindi naman lahat ay discussion ng integral calculus. Kasi kulang eh. Busy ako. Ito, direct square variation. Kasi pag program word direct square, kailangan yung exponent nyo will be the 2. Okay?
O kaya, ito naman, yung pinakasikat yung inverse. Kasi pag sinabing inverse, baliktaran din. Parang kabaliktaran ng yung kalahati ng parabola. So, inverse. For the word inverse sa Tagalog ay kabaliktaran or baliktaran. Inverse variation. O, kunwari, let's say, K is equal to, let's say, di pa ako sigurado. Sokatawa, yes pa, may Sokatawa ako doon. May trick ako doon sa Sokatawa sa YouTube channel ko. Walang pangalan. Patapos na ako mag-live eh. Wala, introduction po tayo ng simple and general Okay. Pag Sokatawa, abbreviation, yung about sa sine, cosine, tsaka tangent. Kapag gumagamit kayo ng special triangle, may ginagawa ko. Una lang. May ginagawa nga ako. Ha? Piso sa 1. Walang piso na sukan. Wala. Magkano? Dos yun. Anong dos? Dos ng asukan na yun. Walang piso na yun. Wala. Eka lang. Direct variation po tayo. But ayaw mo mag-teacher sa private school, tumatanggap. Di naman kasi ako tapos na college eh. Accountancy lang po ako. Okay, direct variation. Kunwari lang ha. Kunwari, let's say yung kasi kayo lang po to eh. Kunwari lang. Let's say, pag direct variation is y is equal to kx lang. Kunwari yung direct square. Kasi pag direct square is y is equal to kx squared. Kaya problem word direct square kasi may square siya. Pag inverse po talaga, baliktaran ng inverse is y is equal to k over x po. Pag jointly, tinatanong pag jointly depende sa problem. Kasi pag jointly or combined variation, pag sinabing combine, pinagsama yung direct square or inverse, depende sa problem. So, meron doon ay yun na tinatawag na joint or combine variation. Kasi, pag sinabing combine, pinagsama. Pinagsama yung direct variation at direct square or inverse depende sa problem. Wala tong graph na to ha sa joint variation. O, yun. So, katawa, mnemonic din nyo para sa sine, cosine, tsaka tangent yung mga formula pag gumagamit ka ng special triangle. O, sine is equal to opposite over hypotenuse. Tapos, yung cosine is equal to adjacent over tangent. Ay, parang kulang. Parang kulang yata ang typing mo. Bluhan. Soka. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Tapos to, tangent is equal to opposite over adjacent. Okay. Wala pa magtatanong, mag-enlive na po ako. 6:29 na. Variation na po yung variation na. May graph kasi po. Ayan pa. Pero mali kasi yung typing mo eh. Ito, Sokatawa. Sokatawa. Ay, Sokatawa. Ayan mga triangle. Wala po siya definition ng Sokatawa na second at cosecant. Wala po yan. May hypotenuse po, hypotenuse. Ma'am, nalilito ako sa inverse trigo na alin? Inverse trigo na integral sa derivatives, may mga formulas yan. Kailangan. Hindi siya kagaya ng integrals na ang dami maselan yung mga discussion kasi may mga cases na kailangan malaman. May case 1, may case 2. Sa derivatives, wala. Simple lang. Ikaw na. Hindi naman. Side slide lang naman.
Yung pagkukuha lang ng A, period, H, ano daw? SS versus, ano yun? Lalo na po yung period pati S. Alin, anong discussion niya? Grade 9? Anong grade 9 yung discussion ko? General mathematics lang to. Pero ito, ano man discussion to? So, nag-aral ko to sa, sa algebra to, nung high school ako. Pero, ewan ko sa inyo, ano discussion to? Grade 9 ba to? Pero yung discussion ko, general mathematics, like simple and general annuity. Yun yung discussion for today. Hindi po siya grade 9, general mathematics grade 11. Pero ito, ayan, ito, madalas na nato na like. Ito para ito pinag-usapan nyo sa video. Meron nung video ng tangent raised to power negative 1. Confusion yan sa pagre-reading 6:31 na pala, guys. Ito. Hindi ko alam nung grade 2 sa inyo. Sa amin, second year high school po ako, may discussion ng variation. Ewan ko, ano ba grade ba to? Grade 8 yata siguro to. Ewan ko, tanong niyo. Old curriculum ba yan ng GenMath? Wala naman GenMath yun eh. Sa old curriculum namin, itong discussion ng variation, second year high school po ako, algebra yung discussion. Yung GenMath, bago na kasing GenMath yun eh. Hindi po siya old curriculum ng GenMath eh. Grade 9, okay. Sige, gets ko na. Tangent vertical shift. Ay, di ko po alam yan. Inverse trigo? Hindi ko pa pinag-aralan niya. Pero pag-usapan natin yung tangent raised to power negative 1. Confusion yan yung sa derivatives of the inverse trigo functions. Merong arctan, kunwari arctan, or yung debate ng tangent raised to power negative 1. So, nasanay po ako sa arctan para mas wala nang ka-challenge yung computation. Arctan na lang yung ginagamit ko sa pagla-live. Kapag arctan is eme. Pag dito, sanay sila sa mga engineering student eh. Kasi merong confusion kasi ang discussion ng arctan. Alam niyo naman pag arctan, pag sinimplify mo siya, 1 over tangent. Pag makikita mo sa magic hexagon, cotangent ang tawag doon. Pero, so, parang nag-usap-usap kami yung mga expert sa mga math. Sila, it's me Archie at si Cass. So, pag hindi niyo alam ng tangent raised to power negative 1, confusion yun as pares lang po yung arctan. Paano pag yung writing, magkaiba. Pero yung pagbasa, arctan po tsaka yung ganito is the same lang po ang writing. Pero itong confusion na to, yung tangent is raised to power negative 1, syempre, i-compute na lang as an inverse kapag yung marunong sa tao na to. Pero hindi nila alam yung mag-discussion ng inverse function, ang pasok ang inverse function. So, sa next live ko na yung i-discuss. Debate kasi ito eh. Lang yun. Tapos na po ako sa GenMath. Ito yung discussion ko sa GenMath. Inverse hyperbolic. Inverse hyperbolic. Yung sa derivatives or integrals. Arctan yan. Pag inverse hyperbolic trigo, ito ginagamit ko sa life art para wala yung ka-challenge-challenge yung pinagagawa ko. Ito naman, sanay sa mga engineering student, kunwari, tangent raised to power negative 1 or anything something yung mga trigo, sin is raised to power negative ba para sa akin, hindi ko may ilalagay yan. Doon ako nasanay sa art and anything. Art, sin, art, tangent, art cotangent, pwede. Pero sa pag-aaral, depende sa pagtuturuan ng teacher niya. GenMath din, tinapos ko yung pag-discussion ng GenMath eh. Ito. Sige, screenshot niya. Simple and general annuity yung discussion ko sa live kanina. Tapos na ako eh. Mag-live na po ako. Mega cute Porla. Ay, Sir Saisi, hello po. Hello po, sir. Ay, follow up niya sa Sir Saisi. Araw na siya nagla-live. Hindi ko nga alam yung yung inverse trigo eh. Sige, didiscuss natin niya sa next time yung tangent is raised to power of negative 1. Sige, mag-live na po ako. Ako po ay magpapahinga na.
Pero kung ikaw, ma'am, magkaiba-iba. Yes po, magkaiba-iba naman yung writing. Pero para sa akin, depende. Kung nagdi-discussion kayo ng calculus, like integrals at derivatives, yung inverse hyperbolic, doon ang maglilito siya sa writing. Writing lang may problema. Para sa akin, art time, para wala naka-challenge yung pinagagawa ko. Ito naman, pwede naman ko ito sulatin in dati sa live, pero may nagsabi sa akin ng isa siyang BS at Math, si Sir Oli. Mag-art time na lang daw ako para wala naka-challenge. Pero bahala kayo, gusto nyo, dito na lang is magpapaliwanag ka pa in confusion, di ba? Pero depende sa prop nyo. Kung sanay kayo sa tangent, sa negative or sine is raised to power negative, kapag nagdi-discussion po kayo ng calculus, integral or derivatives of inverse hyperbolic, pwede ganito, pwede ganyan. Depende. Okay na ba? Sige, paka-screenshot na, mag-live na po ako. Ako pa yung manunod ng balita. Next time na lang po yung computation ng general annuity, ha? Maraming formula yan. At tapos may calculator technique yan. At syempre, hindi po pwede yung mga manual computation nito. Ma'am, ewan ko ba guys, kasi yung kapag sa teacher nyo, hindi nyo talaga papayagan mag-calculator, iaalisin to ng discussion ng ng let's say, simple and general annuity. Or yung ordinary at future annuity, may calculator yan, hindi po pwede kakayanin ng manual. Depende sa prop niya, hindi dito di-discuss nito kasi ayaw nila ng calculator, di ba? Or kaya yung mga compound interest, hindi niya diniscuss kasi may calculator yan, bawal na bawal yan. Ay magpapahinga na ha. Next time na lang po yung mga discussion kasi introduction po tayo. So, ingat kayo at mag-aral mabuti. Bye-bye po sa inyo lahat. Lipat lang po kayo sa ibang live. Sana may matutunan. Bye-bye po. Bye-bye. Yan lang. That's all. Pasensya na ko kayo. Ano favorite branch ng math nyo? So, favorite branch ng math ko, algebra po. Ilan po. Ito pa yung mga sagutan. Method yun lang. Sige, mag-live na po ako. Magbabalita na kasi eh. Bye-bye po, bye-bye. Ila. Oy, follow up niyo si X is Archive. Magla-live siya mamaya. Luming may bye-bye po. Ingat kayo. Ilipat kayo sa like. Okay. Sige. Bye-bye po. Next time na lang po. Bye-bye. Ilang.